Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. 8 iba pang lugar sa bansa nakatakdang magdeklara ng outbreak sa dengue ayon sa Department of Health. Climate change dahilan ng pagdami ng kaso ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health. Remittance mula sa overseas Filipino workers umalo sa all-time high sa taong 2024. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling pangungunahan ang kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon ngayong araw sa Pasay City. At Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas mas bumaba pa. Department of Agriculture pinag-aaralan na rin ang pagbebenta ng murang karne ng baboy. Sa detalye ng mga balita, nasa 8 pang lugar sa bansa ang posibleng magdeklara na rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagdami ng kaso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Matapos magdeklara ng dengue outbreak ang lokal na pamahalaan ng Quezon City kamakailan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng nakamamatay na sakit, puspusan ang paglilinis ni Rose sa paligid ng kanyang bahay sa barangay Matandang Balara. Lalo pa at malapit sa creek ang kanyang bahay na posibleng pamugaran ng mga lamok. Kailangan po maglinis sa loob ng bahay tsaka sa labas. Yung mga gulong itanggalin, itapon, yung mga timbang nakatiwangwang, ganun, tatanggalin po. Saka yung mga bote-bote, kailangan linisin. At bilang pag-iingat na rin sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang bunso na 4 na taong gulang pa lamang. Nilagyan po ng yung lotion po para sa lamok, para iwas dengue rin po. Saka kailangan laging nakapajama. Tapos minsan po nagpapausok po ako sa loob ng bahay para alis din po yun sa lamok. Muli namang ikinukonsidera ng pamunuan ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City na magpakawala ng mga palaka sa ilog at sa mga bakanting lote. Matatandaang noong 2018 at 2019 nang magpakalat ng mga palaka ang barangay matapos may 2 nasawi at pumalo sa higit 200 ang kaso ng dengue sa lugar. Pero walang pahintulot ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Health sa pagpapakawala ng mga palaka bilang solusyon sa dengue outbreak. Paliwanag kasi ng DNR, wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na mabisang solusyon ito. Sa tingin namin, dahil nung ginawa namin yun, nakita namin talaga nag-decrease yung kaso ng dengue. Bagamat naniniwala pa rin tayo na malaki pa rin naman na may tutulong ng mga palaka, lalong-lalo na doon sa mga bakanting lote na hindi pwedeng pasukin ng barangay para linisin. May 45 kaso ng dengue sa lugar, pero sa kabila daw nito, nakahandang sumunod ang barangay sa ipinag-uutos ng Health Department at mas paiigtingin na lamang nila ang paglilinis at pagsasagawa ng information dissemination kontra dengue. Ang susundin po muna natin yung 5S strategy ng Department of Health. Yung pagpapakawala siguro ng palaka ay last option na lang po natin yun. Kung hindi po natin masugpo. Maliban sa paglilinis ng kapaligiran, naglunsad naman ng alternatibong paraan ng isang barangay sa Mandaluyong City bilang solusyon sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ito ang may piso sa mosquito. Hinihikayat ang sinuman na magdala ng kahit ilang lamok, buhay man o patay kapalit ng piso. Sabi ng Health Department, bukod sa QC, nasa 8 lugar pa sa buong bansa ang inaasang mag-aanunsyo rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Sa tala ng DOH, mayroon ng mahigit 20,000 kaso ng dengue ang naitala sa Pilipinas sa pagpasok pa lang ng Pebrero. Mas mataas ito ng 40% sa naiulat na kaso sa kaparehong petsa noong nakaraang taon. Bagamat may pagtaas sa kaso, nananatili naman sa 0.35% ang fatality rate.
Ang pagdeklara ng isang outbreak ay hindi nangangahulugan ng sakuna. Ibig sabihin nito ay tumaas ang bilang lampas sa pangkaraniwang inaasahan sa isang bahagi ng taon, yung bilang ng kaso. Paalala naman ng DOH na huwag baliwalain kung makaramdam ng alinmang sintomas ng dengue at agad na magpakonsulta sa doktor. Samantala, ipinauubaya na ng Health Department sa mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng dengue outbreak. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Itinuturo ng Department of Health o DOH ang climate change bilang isa sa mga dahilan umano ng patuloy na pagtaas ng dengue cases sa bansa. Ayon sa ahensya, umabot na sa 28,234 ang naitalang kaso ngayong taon. Mas mataas ng 40% kumpara sa mga kasong naitala noong 2024. Kung noon ay tuwing tag-ulan pa tumataas ang kaso ng dengue, ngayon kahit maaga pa sa taon ay may naitalang outbreak na sa ilang lugar. Kabilang ang Quezon City kung saan 10 ang nasawi at mahigit 1,700 ang nagkasakit sa loob ng 2 buwan. Samantala, bukod sa Quezon City, may 8 LGU pa ang binabantayan at ina-assist ng DOH, partikular na ang ilang rehiyon sa Luzon. Hindi naman nagbigay ng anumang impormasyon ng ahensya, lalo na't ang mga lokal na pamahalaan area ang dapat na nag-aanunsyo nito. Ayon sa DOH, bukod sa pabago-bagong klima, isa ring dahilan ng hindi maayos na pangangasiwa sa kapaligiran at infrastruktura, kaya patuloy ang panawagan ng ahensya sa malinis at maayos sa kapaligiran bilang proteksyon laban sa dengue. Ang pagdeklara ng isang outbreak ay hindi nangangahulugan ng sakuna. Ibig sabihin nito ay tumaas ang bilang lampas sa pangkaraniwang inaasahan sa isang bahagi ng taon, yung bilang ng kaso. Pag tayo po ay nagdeklara ng outbreak sa pamamagitan ng ating mga mayor or ating mga governor, may kasabay po yan na outbreak response at yan po ay makikita natin dun sa mga ginagawang paglinis, yung community cleanup drives. Libre ang dengue test kit sa mga health centers sa Quezon City kasunod ng pagdedeklara ng dengue outbreak. Habang ang mga aktibidad kontra dengue, paiigtingin pa. Si Zef Bosonga na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga magulang na dalhin agad sa mga health center at ospital ang mga anak na nakararanas ng sintomas ng dengue. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Epidemiology and Surveillance Division Chief Dr. Rolly Cruz na karamihan sa mga tinamaan ng dengue ay edad 5 hanggang 17 taong gulang. Giit ng QC-LGU, hindi dapat mangamba ang mga residente dahil libre ang dengue test kits. At dahil nagdeklara na ng outbreak sa lungsod, bukas ang mga health center nito tuwing Sabado at Linggo. Hinihikayat sa mga magulang na sana yung mga anak nila na nilalagnat, no? Wag nang tingnan agad sa isang doktor para ma-assess kung ito ay dengue ba o hindi, o pumunta sa pinakamalapit na ating health center. Para tuluyang masugpo ang dengue, inatasan ang lahat ng tanggapan sa lungsod na tumulong sa dengue prevention and control. Kaya naman ang mga barangay, paiigtingin pa ang kanilang dengue control activities. Habang ang mga eskwelahan naman, magsasagawa ng Brigada 7. Payo ng QC-LGU sa mga residente, makiisa sa mga clean-up drive sa mga komunidad. So maglinis po tayo, makipag-cooperate po tayo sa mga barangay. Pag oras ng linis, no, kailangan nyo pong ilabas yung mga basura natin sa bahay na napapag-imbakan o pwedeng mugara ng lamok pag ito ay naulanan. So kung walang lamok, wala pong dengue. No? Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Zef Bosongan para sa Balitang Pambansa. Samantala, alamin na natin kung ano-anong weather system ang nakakaapekto sa bansa ngayong araw ng Martes. Ihatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw sa inyo at ating mga taga-subaybay sa PTV4 Tayumi. Ngayong araw nga, asahan natin maulan pa rin sa Batanes, Cagayan at Apayao dahil sa amihan ng Northeast Monsoon. Shearline magpapaulan sa Isabela at Aurora at ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman sa Zamboanga Peninsula, Suntat Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawitao. Mas magandang panahon sa Metro Manila sa lalawing bahagi ng bansa kung saan may mga chance na lamang ng mga localized thunderstorms.
Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat sa ibahin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalo ng Pagatan. Wala naman tayo na monitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling pangungunahan ng kampanya ng senatorial bets ng administrasyon ngayong araw. Campaign rally gagawin sa Pasay City. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally ng mga pambato ng administrasyon para sa Senado. Alas 6 mamayang gabi ang alyansa sa Bagong Pilipinas rally na gagawin sa Cuneta Astrodome sa lungsod ng Pasay. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na sasamahan ni Pangulong Marcos ang kampanya ng 12 tumatakbong senador sa ilalim ng alyansa. Unang sinamahan ng Pangulo ang kampanya ng Admin Senatorial Bet sa Ilocos Norte kung saan ay ginawa dito ang kick-off rally na sinundan ng kampanya sa Iloilo at nitong nakaraang Sabado ay ginawa naman sa Davao del Norte. Sa pinakahuling kampanya ng alyansa ay binigyan diin ng Pangulo na magandang pagkakataon ang papalapit na eleksyon para makapaghalal ng maayos na lider at dalhin ang bansa sa mas magandang kinabukasan. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Sa pinakahuling sinamahang kampanya ni Pangulong Marcos sa Carmen, Davao del Norte, binigyan din ng Chief Executive na alam ng kanilang mga pambato sa senatorial race ang trabaho sa mataas na kapulungan at hindi makikwestiyon ang kanilang karanasan. Hasang-hasa sabi ng Pangulo ang kanilang lineup para sa kakaharapin ng mga itong trabaho sa hinaharap habang ibinida rin ng Presidente ang mga karanasan ng kanilang pambato. Ipinagmalaki ng Pangulo ang karanasan ng administration candidates na anyay hindi lamang mula sa legislatura kundi hindi rin matatawaran ang eksperyensya bilang dating miyembro ng gabinete. Pagtiyak ng Pangulo, may kakayahang patakbuhin ng maganda ang pamahalaan ng kanilang mga kandidato. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. Inaasahang nasa may higit 15 kampanya ng alyansa ang sinasabing sasamahan pa ni Pangulong Marcos na doon ay i-endorso nito ang senatorial ticket ng administrasyon sa harap ng target na 12-0 sweep. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Sinampahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa pahayag ni Duterte, napatayin na lang ang 15 senador upang magkaroon ng bakante ang mga i-endorso niyang kandidato. Ayon kay PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, hindi dapat ipagwalang bahala mga binitawang salita ng dating Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bahala na ang National Bureau of Investigation na magdesisyon sa umunoy pagbabanta ni Duterte. Bilang bahagi ng polisiya, ayaw munang mag-react ng Department of Justice sa mga pahayag ng dating Pangulo. Nagpasa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa iba na ang iniisip lang umanong solusyon sa lahat ng problema ay ang pagpatay. Naunang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan pumatay ng 15 senador para makapwesto ang mga sinusuportahan niyang kandidato. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ramdam na ng mga kalaban ang bigat ng lineup ng senatorial slate ng administrasyon kaya't ang ibang partido tila nawawalan na aniya ng pag-asa. Samantala, iginit ng Presidente na may magandang credentials at malawak na karanasan ng mga pambato ng alyansa, kaya't sila aniya ang dapat suportahan ng ating mga kababayan sa Hatol ng Bayan 2025. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anibersaryo ng DSWD ngayong araw. Dito nakatakdang ilunsad ang online system para pabilisin ang paghahatid ng serbisyo ng kagawaran. Si Kit De La Cruz, pilote ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.
Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-digitalize ang paghahatid ng mga serbisyo, binuo ng Department of Social Welfare and Development ang Harmonized Electronic License and Permit Systems o HELPS. Ibig sabihin, mapabibilis na ang registration and licensing process ng Social Welfare and Development Agencies o SWADA para makapagpatupad ng mga programa at serbisyo ng kagawaran. So mas mapapadali po yung aplikasyon ng mga SWADAs para sila ay makapag-operate, makakuha ng license accreditation para nga po makapag-operate as a SWADA. Bukod sa operasyon ng mga SWADA, dadali rin ang pagkuha ng travel clearance ng mga menor de edad na babiyahe sa ibang bansa sa tulong ng DSWD HELPS. At dahil online na ang pagkuha nila ng permit, tiyak na mapoprotektahan ang mga kabataan laban sa child trafficking dahil mahigpit silang imomonitor ng DSWD katuwang ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. And that we have also coordinated with relevant government agencies because we wanted to make sure na yung inisyuhan natin ng mga bata ng minor traveling abroad permit ay nakabalik sa Pilipinas after their travel. Ito ay upang matiyak na hindi po sila masasubject to cases of child trafficking. Nakatakdang ilunsad ng DSWD HELPS kasabay ng anibersaryo ng kagawaran kung saan pangungunahan ni PBBM ang naturang aktibidad. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Pinaigting pa ng Department of Migrant Workers sa mga programa nito para sa overseas Filipino workers alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanilang paglaban sa illegal recruitment at human trafficking, nasa mahigit 2 milyong kontrata na ng mga OFW ang naayos ng DMW. Mahigit sa 70,000 illegal recruitment sites ang na-take down ng ahensya habang aabot naman sa mahigit 20,000 OFWs ang nabigyan ng legal assistance. Nasa 135,000 na OFW ang natulungan na sa pamamagitan ng Action Fund na may pondong mahigit 2 bilyong piso. Pinalakas din ng DMW ang repatriation program nito. Katunayan, nasa 3 OFW mula Israel, Lebanon, Gaza at West Bank ang napauwi na ng DMW sa Pilipinas. Mahigit sa 30,000 OFW naman ang nakinabang sa reintegration program ng gobyerno. Nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng record high na personal remittances mula sa mga OFW noong December 2024 na pumalo sa $3.73 billion. Batay sa datos ng inilabas ng BSP, umakyat na sa $38.34 billion ang personal remittances sa mga OFW noong 2024 na 3% na mas mataas sa $37.21 billion noong 2023. Naipadala mga remittances sa pamamagitan ng bank at informal channels. Mga barkong namataad sa karagatan ng Camarines Norte hindi sa China. Ayon sa Naval Forces sa Southern Luzon, si Gary Carillo na Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL na ang mga barkong nakita sa katubigang sakop ng Jose Panganiban, Camarines Norte ay hindi pagmamay-ari ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Albay, sinabi ni Lieutenant John Emmanuel Sison, ang Public Affairs Officer ng ahensya, na ang mga barkong nakita roon, pati na rin sa iba pang mga lalawigan ng rehiyon ng Bicol, ay pagmamay-ari ng Estados Unidos, Japan at France. Ang mga barkong ito anya ay nagsasagawa ng isang maritime exercise na kilala bilang Exercise Pacific Stellar 2025. Dagdag pa ng opisyal, bilang bahagi ng exercise, isang barko ng France ang magpapanggap bilang kalaban. May pahintulot din anya mula sa Philippine Navy ang naturang maritime exercise kung kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Pagtitiyak ng Philippine Navy, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na bantayan ang ating mga teritoryo sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa.
Pinagtibay pa ng Department of Migrant Workers o DMW ang panuntunan nito sa mga manggagawang Pinoy papuntang Kuwait para sa seguridad nito. Sa panayam sa Bagong Pilipinas kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sinabi niyang ito ang tugon sa mga malalagim na kasong kinasasangkutan ng mga OFW sa Kuwait. Sa halip na deployment ban, ihigpitan na lamang ng gobyerno ang proseso ng nais magtrabaho sa Kuwait bilang kabilang ang employers nito. Samantala, maglulunsad naman ang ahensya ng kamustahan system na papayagang ma-report ng OFW ang kanyang alagay gamit ang social media platforms. Bahagi ng ginagawang pagsasanay ang planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon missile system ng Amerika. Sa harap ito, nagpatuloy na pananatili ng nasabing kagamitan sa bansa na noong nakaraang taon pa dumating. Una na itong ginamit sa mga nakalipas sa pagsasanay sa barikatan at ng Armed Forces of the Philippines. Bago nito ay dinipensahan na rin ng National Security Council ang pananatili ng Typhoon missile system sa bansa at iginiit na walang naging plano na alisin ito taliwas sa pagpuna ng China. Ito pong pag-rehearse natin on how it's gonna be used and yung functionality po niya, parte po ito tuwing meron po tayong mga exercises na nagaganap kasama po ang Estados Unidos. Handog ng unang ginang Liza Araneta Marcos sa mga iba't ibang libreng serbisyong medikal sa Lab for All program na ngayon nasa nabotas ngayong araw. Si Bernard Ferrer ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Ngayong libreng medical check-up, gamot at vitamins at iba pang serbisyong medikal ang hatid ng Love for All dito sa Navotas Sports Complex ngayong araw. Ang Love for All ay isang proyekto sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Handog nito ang libreng check-up, gamot at vitamins at iba pang serbisyong medikal mula alas 8 ng umaga dito sa Navotas Sports Complex. Bukod sa libreng medical services, may hatid rin na serbisyong iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Pag-ibig Fund, kung saan maaaring i-verify ang Pag-ibig membership, loan at updates ng account. Ang PhilHealth ay mayroon ding e-consulta membership, verification at updates upang masulit ang benepisyong pangkalusugan. Habang ang Public Attorney's Office ay may libreng notary services at legal advice. Libre ito para sa lahat, magdala lamang ng PhilHealth member data record at ID at NAVO Rehistro QR code. Naomi, sa pamamagitan ng Love for All na ipapakita ang community-centered healthcare initiatives dahil dito na ibibigay sa publiko o mga residente ang mga serbisyong kinakailangan nila. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Samantala, ibinaba na ng Department of Agriculture sa 52 pesos mula sa dating 55 pesos bawat kilo ang maximum suggested retail price sa broken rice na bigas sa Metro Manila. Epektibo na noong February 15 ang pagbaba sa maximum SRP ng broken rice sa ilalim ng Administrative Circular No. 3. Paliwanag ng DA, bumaba na kasi ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado tulad sa India, Thailand at Vietnam. Ayon kay Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang unti-unting pagbaba ng MSRP ay magiging daan upang ilabas sa mga retailer ang matagalan nilang stocks ng bigas na binili sa mataas na halaga. Inaasahan ng DA na susundin ng mga retailer ang MSRP na 52 pesos bawat kilo na bigas sa mga broken rice sa mga susunod na 2 linggo. Bumaba na ang presyo ng sibuyas sa merkado. Mula 240 pesos kada kilo, bumaba ng 200 pesos ang presyo ng sibuyas simula February 15. Ayon sa Department of Agriculture, magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng sibuyas hanggang sa katapusan ng Pebrero. Nakatutulong sa pagkontrol ang presyo nito ang pagpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Halos 100 tonelada ng red and white onions ang may clearance para sa importation mula sa mahigit 3,000 metriko tonelada na expected volume ng sibuyas. Sa ngayon, inaasahang bababa pa ang presyo ng sibuyas kapag pumasok na ito sa mga palengke. Siniguro din ng DA na hindi maaapektuhan ng imported na sibuyas ang presyo ng local onions. Ito makatulong ito na makababa konti, hindi tumaas. Pero at the same time,
hindi rin siya maka-apekto or madampen yung presyo ng locally produced natin na sibuyas. Sa usaping presyo naman ng bigas, mas ibinaba pa ng Department of Agriculture ang itinakda nilang maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas. Habang libo-libong tonelada rin na NFA rice malapit na ring ilabas ngayong linggo. Si Vel Custodio ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, pinababa pa ng 52 pesos sa maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice. Ayon sa Department of Agriculture, maraming retailers na ang sumusunod sa bagong price adjustment. Patuloy pa ang pagpapababa ng DA sa MSRP na imported na bigas na dating nabibili sa 55 pesos MSRP kada kilo. Bagamat may mga laningalan pa na hindi pa nagbababa sa 52 pesos MSRP, ito na ang mga bigasan na pinapaubos na lang ang mga lumang stocks ng bigas. Kagaya na lang na isang bigasan dito sa Kamuning Market na pinapaubos na lang imported rice bago magpalit ng presyo sa darating na bagong stocks ng bigas. Target naman ng ahensya na ibaba pa na 49 pesos sa MSRP sa Marso. Nakatakda na rin ilabas ang DA ang 150,000 metric tons ng NFA rice sa mga nagsignify na local government units ngayong linggo, kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. 300,000 metric tons yung total stocks nila. Pero ang nakaprogram muna sa ngayon is 150,000 metric tons. Depende kung gaano karami yung bibili. And then kung marami pa, then pwede pang i-release yung iba. Pero siyempre, kailangan magtira for calamity, yung buffer stock natin. Naomi, samantala, bumababa na rin ang presyo ng sibuyas sa merkado. Mula sa 240 pesos na presyo nito noong nakaraang linggo ay bumaba na ito ng 200 pesos simula February 15. Ayon sa DA, inaasahan na bababa pa ang presyo ng sibuyas hanggang sa katapusan ng Pebrero. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, 6 na Korean nationals at 14 na Pilipino naaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa raid na isinagawa sa isang hinihinalang pogo din sa basement room ng isang 4-star hotel sa Pasay City. Sangkot umano ang grupo ng mga Korean nationals sa illegal online gambling kung saan target nila ang mga kapwa Koreans. Posible ding sangkot umano ang mga suspects sa game fixing at online scamming. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, isinagawa ang raid batay sa mission order mula kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado matapos makatanggap ng intel. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PAOK ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, illegal gambling in relation to RA 10175, money laundering, anti-financial account scamming at iba pa. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang lawak ng operasyon ng naturang grupo at ang posibleng koneksyon sa iba pang mga iligal na aktibidad. Nagsagawa ng Solidarity Pact signing ang La Union Police Provincial Office at Commission on Elections sa La Union kamakailan sa Camp Diego Silang. Ito'y para matiyak ang isang tapat, maayos at mapayapang hatol ng bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kathleen Ramones ng Philippine Information Agency. Pinangunahan ni Colonel Herel Bruno, Direktor ng La Union Police Provincial Office at Attorney Alipio Alonso Castillo III, Provincial Election Supervisor ng COMELEC La Union ng pagpirma ng kasunduan. Ayon kay Colonel Bruno, layunin ng kasunduang ito na palakasin ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno, pulisya, militar at mga organisasyon ng mamamayan upang maiwasan ang karahasan at katiwalaan sa darating na halalan. Sana naman po itong pledge na to ay sinumpanan na natin mabuti. Yun lang naman po, huwag na natin pahirapan ang ating sarili. Alam naman natin ang ating responsibilidad. I-ayon na lang po natin sa pagkakataon nito. Bigyan po natin ng pansin. Hinihingi po ang inyong kooperasyon, suporta para maging maganda ang election po natin. Dumalo sa pagtitipo ng makinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of the Interior and Local Government at Department of Information and Communications Technology.
Bilang bahagi ng seguridad, inanunsyo ng Police Regional Office 1 ang pag-deploy ng 1,478 na pulis sa buong La Union upang mapanatili ang katahimikan sa araw ng halalan. Samantala, 3 bayan sa La Union kabilang ang Agoo, Caba at Pugo ang isinailalim sa yellow category alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11067. Dahil dito, mas mahigpit na babantayan ng mga otoridad ang mga naturang lugar. Para sa isang mapayapa at patas na halalan, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng bawat isa. Mula sa Philippine Information Agency La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon. Alamin ang mahalagang detalye at impormasyon tungkol sa 2024 Performance Report ng Office of the Solicitor General kasama si Solicitor General Menaldo Guevara. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito na kakaisang puwersa ng pagbabalita. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.